Ayan, okay mga kamote, another 3-minute game na naman tayo. Ayan, so atake. Castling lang. So, wag a-atake kapag hindi pa natapos yung development ng mga pyesa. So, lagi nyo lang tatandaan yun para mapadali nyo yung paglalaro nyo ng chess. Hindi maging komplikado, di ba? So, wala kayong gano'ng iniisip. So, ito mali na to. Kasi dito, hindi na makakapag-castling yung black sa king side. Gawa ng bishop. Ayan. Kaya ang ginawa niya, ayan, kasi balak gumanon, sasarahan niya yan. So, dito naman tayo sa kabila. Ayan, kasi pupunta dyan yung bishop, sasarahan itong diagonal para makapag-castling pa rin siya dun sa king side. So, gagawin lang natin para yung opponent ma-force siya, halimbawa na mag-isip kung mag-king side ba siya o mag-queen side. So, dahil merong malakas na bishop dito, di makapag-castling, gaganon. So, kung ang plano mag-queen side, so, ang ginawa natin, nag-move tayo ng pawn dito. Ayan. So, pinag-isipan niya ng matagal yun kasi may pawn na kagad doon. So, kung natatandaan nyo yung dun sa last video natin. So, kapag ka-opposite side yung castling, kadalasan, ang nananalo dito ay yung nauunang umaatake. Ayan. Kung sino yung naunang umaatake doon sa king ng kalaban, siya kadalasan yung nananalo. Pagka kinapture to, kakapture tayo dito. Ayan. So, capture muna tayo dito. So, medyo, ayan, checkmate na. Diba? So, meron ng checkmate. So, check. Okay? So, yan. Papansinin nyo din, yung atake ng kalaban natin, umaatake siya. Ayan, umaatake siya. Pero, mabagal. So, ganun din. Sabi sa inyo, ulitin ko lang, kung opposite side yung castling, nasa king side kayo, nasa queen side naman yung kalaban, so, atakihin nyo kagad kasi mas mataas yung chance na kayo yung makagain ng advantage kapag ka nauna kayo umatake or makagain ng initiative kapag ka kayo yung unang umaatake. Ayan. Kasi una, napapabagal nyo yung move ng kalaban dahil kailangan nyo mag-react, dumipensa. Ayan, kasi may mga atake na. Okay? Ayan, so yan lang mga kamote cakes.